Everybody's blessed. Amen? At salamat sa Panginoon na ang inyong pastor ay unti-unting natututo ng paggamit ng, anong tawag dito? Dati ano lang, yellow pad eh. Ngayon, iPad na. Wow! Sa susunod niyan, lilipad na. Salamat sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, pag tayo na simbahan, pag hindi tayo masaya, para tayo nasa sementeryo. Maliban lamang ko, ang tingin niyo sa akin, mukhang patay na. Pero still alive. Still have vision. Kaya salamat sa Panginoon. Open your Bible please in the book of John chapter 14. John chapter 14. Kung mahal niyo po ang salita ng Diyos, mamahalin niyo po ang mensaheng ito. John chapter 14. Di ba dapat magpasalamat tayo sa Diyos? Na pag tayo pamiksa yung lahat, please. At alam niyo ba na dapat magpasalamat tayo sa Diyos? Yung dating simbahan na pinupuntahan natin, walang Bible. Kung ano lang sabihin ng tagapanguna, yun. Kahapon meron akong kausap. 4 na seniors. 4 na seniors na babae. Tapos sabi ko, ma'am, parang may grupo kayo ng mga teenagers. Sabi sa akin, oo nga po eh. Kasi pare-pares ang kanilang damit. Sabi ko, saan po kayo nagtatrabaho? Lecturer po kami. Talaga? 73 years old, 72, 71. Yung isa ay 71 din. Lecturer daw sila. Pinakita pa sa akin sa likod, nakalagay, Lolo Owing, lecturer. Sabi niya, ako 20 years plus na nagli-lecture. Sabi ko, abay maganda ho yan. Ano yung inilecture nyo? Ayun pong patungkol sa pananampalataya namin ayon kay Lolo Owing. Sabi ko, pwede po ba akong magtanong personal? Pwede naman ho. Halimbawa po tayo ngayon ay mamatay. Tayong 5, mamatay po tayo ngayon. Tiyak niyo na po ba ang langit? Ang sagot sa akin ng more than 20 years na nagli-lecture, bahala ng Diyos dyan. Wala po makakatiyak yan habang tayo nabubuhay. Sabi ko, pambira po. Halimbawa po tayo ngayon, right now. Bahala ng Diyos dyan. Hindi po ganun. May Biblia po ang salita ng Diyos. Kaya magpasalamat tayo sa Diyos na tayo nasa simbahan na meron tayong Bible. Hindi lang basta Bible. The real Word of God. That's the King James Bible. Amen? Bawat pag-aaral ay salita ng Diyos. Hindi sinusuportahan ng anuman, kundi salita ng Diyos. Amen. Kaya naniniwala tayo sa creation, nasa Bible. Thank God for the Bible. John chapter 14, verse 1 hanggang 6. Basahin po natin. I'm going to read verse 1, you read verse 2. Ang sabi ng Bible, let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you. I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again, and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Thomas saith unto him, Lord, we know not whither thou goest, and how can we know the way? I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa inyong salita na aming binasa sa awiting aming narinig. Salamat po sa bawat anak nyo na naririto. Salamat Panginoon sa division na na-assign po doon sa admin building. Salamat po Panginoon. Ito po ang isang bagay na
kami nagmamakaawa sa inyo, nabigyan niyo po kami ng mas malaking building, 5,000 seat auditorium. Nais po namin kami magkasama-sama at to bring more people in and get them saved. Panginoon, aming dalangin na i-bless niyo po ang mensahe ito. Pagpalain po lingkod niyong gagamitin. Gayun din po ang aming mga bisita, maunawaan po ng bawat isa ang simpleng paraan ng katiyakan ng langit. Gayun din po, ang mga anak nyo ay ma-inspire na meron kaming mga tungkulin. Salamat po na kami ay tumanggap na sa inyo, pero binibigay niyo kami ng marami pang taon dito sa mundong ito na ang inyong layunin na kami ay maging kagamit-gamit sa inyong gawain. Salamat po sa church na inyong itinayo upang kami ay bigyan niyo po ng dakilang tagubilin na humahit mangaral ng Ebanghelyo. Linisin niyo po ang aming mga puso sa anumang karamihan. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan, Banal na Espiritu, kayo po ang siyang gumawa sa bawat puso ng naririto. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you and be seated, please. Tandaan po natin, mga kapatid, na sa ating text na binasa, ang ating Panginoong Hesukristo, bago po siya umakyat sa langit, this is very clear, na bago po siya umakyat sa langit ay kanyang binigyan ng words of comfort ang kanyang mga alagad o silang mga naroroon. At sa kanyang mga disciples, gusto niya po ay magbigay ng encouragement sa kanila. Alam niyo, dapat magpasalamat tayo sa mga nagbibigay ng encouragement. Na ibig sabihin ng encouragement, nagpapalakas sa atin, nagmumotivate sa atin. Ang pinamagandang motivation ay ang pag-ibig ng Diyos. Opo. Kaya binigyan niya po ng encouragement ang mga disciples. Ang sabi nga po sa verse 1, let not your heart be troubled. Believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kaya sinabihan niya yung kanyang mga alagad na sabi niya, in my Father's house. Nasaan ba ang ating Father? Sa langit. Naalala niyo sa Matthew chapter 7, the model of prayer, doon nakalagay, Ama naming nasa langit. Hindi yung nasa dingding, yung nasa langit. Amen? Hindi po yung nasa cross. Wala nang hininga yun. Yung nasa langit. Kaya sabi ng Bible, for there is one God and one mediator between God and man, the man, Christ Jesus. Kaya sabi niya, binigyan ng I go to prepare a place for you. Ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kaya bawat anak ng Diyos ay may lugar sa langit. Ang walang lugar sa langit ay yung hindi anak ng Diyos. Kaya nga po tayo ay nangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ang nais ng Panginoon, ang lahat ng tao ay sumampalataya. Kaya po ang nais ng Panginoon ay ang mga tao ay makatiyak ng langit. Yan po ang nais ng Panginoon. Dalawa lamang po ang pupuntahan ng tao. Langit or impyerno. Nais ng Panginoon lahat ng tao ay makapunta sa langit. At ang tanong ni Tomas, paano namin magagawa yan? Paano namin mapupuntahan yan? Hindi namin alam yan. Very honest. Hindi namin alam ang daan. Yan ang sabi ni Tomas. But Jesus said in verse 6, Jesus saith unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father, but by me. Kaya binigyan ng emphasis ng Panginoon kay Tomas, the very important message na siya lang ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Kaya ngayong umaga, pamagat ng ating mensahe ay no one but Jesus. No one but Jesus. Sapagkat makikita po natin dito, una po, yung claim ng Panginoon.
The very claim of the Lord Jesus Christ. Look at about the claim about Jesus Christ. He is the only way. Because He said, I am the way. Pag sinabi ni Marcos, I am the president, there is no other president. Sino man gusto maging presidente aside from Marcos, huwag natin kalalagyan. By the law, at by position, he is the president. Sinabi ng Panginoon, I am the way. I am the way. Yan sinabi ng Panginoon. I am the truth. So, no one but Jesus. Ang claim niya, I am the way. Hindi niya sinabing, I am one of the ways. Hindi, marami pong daan. Many are the ways. And there are different ways. But there is only one way going to heaven. And Jesus said, I am the way. Meaning, no one but Him. No one but Jesus. Hindi po si Pedro, hindi po reliyon, hindi si Maria, hindi sino mang mga tao, maliban kay Kristo, sapagkat ang sabi niya, I am the way. Nobody can claim that. Lolo Owing cannot claim that. Mary cannot claim that. Lahat ng tao, sabi ng Bible, why? For all have sinned. Lahat ay makasalanan. So, yun po ang kanyang claim. Pangalawa, look at also the clarification na sa usapan ng pagpunta sa langit, walang ibang daan at walang iba't ibang paraan. Si Kristo lang. Kinaklarify niya yun. Walang ibang paraan, walang ibang daan. Kasi ang sabi niya, maraming iba't ibang daan. Maraming iba't ibang paraan. Pero clarify ng Panginoon, I am the way. Amen? Very clear yan. I am the only way. At kinonfirm niya sa pagpapaliwanag niya at pagbigay ng katiyakan na huwag na tayong magbaka sakali. Sapagkat yun ang kanyang claim, yun ang kanyang clarification, at it is yung ang kanyang confirmation. So, he claimed, and then he clarified, and then he confirmed. Wala nang iba. Are you listening? Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Huwag na tayong pumunta doon sa hindi nakasigurado. Doon tayo sa sigurado. Amen? Ito lang ang daan na hindi pwedeng ma-scam. Because He is the only one. Na wala tayong ibang ipinapangaral. Pag pumunta ka sa church nito, hindi po ang sino mang politician, hindi ang sino mang mahari, kundi ang ating pong ipinangaral ay King of Kings and Lord of Lords. And He is the only way, He is the only truth, and He is the only life. And that's the person of Jesus Christ. Kaya pag pinag-uusapan natin ang katiyakan ng langit, hindi po reliyon ang pinag-uusapan natin dito. Medyo may oras na tayong nag-uusap, pero may minuto, pero hindi natin nababanggit kung anong reliyon. At nais ko pong sabihin sa mga bisita, ito po yung simbahan na ito ay hindi reliyon. Yung pong Baptist, hindi po yan reliyon. Tayo ay affiliated, yung ating affiliation ay Baptist Church. Kaya lang, sa registration sa sect, ginagawa nilang religion. Kaya pag may nagtanong sa, anong pananampalataya nyo? Ang pananampalataya namin ay kay Kristo lamang. See? Pero kung inyong titingnan sa Biblia, ang unang tao, unang lalaking nagpakilala kay Kristo, nung makita niya, behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world, yan po si John the Baptist. Kaya ang Baptist po hindi yan relihiyon. Kaya ating makita dito mga kapatid, na about salvation, about going to heaven, ay no one but Jesus. No one but Jesus. Ang Biblia po ang nagtuturo. Ang Biblia po ang nagtuturo. No one
but Jesus. Hindi po reliyon ang solusyon. Kasi kung reliyon ang solusyon, hindi po nabababa ang Panginoon mula sa langit. Pero bakit siya bumaba? Siya'y Diyos, iniwanan niya the glorious place, heaven. Iniwanan niya. At ang Diyos ay nagkatawang tao, ipinanganak ni Maria. Para lamang sabihin niya, I am the way, the truth, and the life. No man. Walang sino man tao na pwedeng maging daan patungo sa langit. Kundi sabi ni Kristo, no one but Jesus. Amen. Kaya kasi po, kung relihiyon ang solusyon, walang problema ang Pilipinas. Marami na tayong relihiyon eh. Isa sa mga bansa na pinakamaraming relihiyon ay ang Pilipinas. Napakayaman sa relihiyon. But religion is not the answer. Religion is not the answer. Kasi kung relihiyon, pag pumunta ka sa bilangguan, makikita nyo, lahat ng bilanggo, tanungin nyo, may relihiyon ka? Meron. Eh bakit nasa bilangguan? Pag pumunta ka sa rehabilitation center, mga biktima ng mga illegal drugs, may mga relihiyon. Marami may relihiyon. Kaya hindi relihiyon ang pag-asa natin. Ang pag-asa natin ay yung nagsabing, I am the way, the truth, and the life. In His claim, in His clarification, in His confirmation, Jesus is the only way, the truth, and the life. Tatlong bagay po. Hindi tayo masyadong magtatagal. Tatlong oras lang po tayo. Number 1, why did Jesus say that He is the way? Bakit sinabi niya na ako o siya ang daan? Sabi ni Tomas, hindi namin alam ang daan. Ano sabi ng Panginoon? I am the way. Hindi niya sinabi, hindi namin alam ang daan. Bay, mahirap yun pagka hindi mo alam ang daan. Maraming ang mga membro dito hindi na alam ang daan. Ngayon, wala sila dito. Ang iba ay nasa outing. Ano man po, dapat laging priority natin ay ang Panginoon. Why did Jesus say that He is the way? The answer is, because men are departed. Men are departed. Kasi po si Kristo ay nagsasabi na siya ang daan kasi ang tao po'y humiwalay sa Diyos. Ang tao po ay humiwalay sa Diyos. Ang sabi sa Isaiah 59 verse 2. 59 verse 2. But your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid His face from you, that He will not hear. Because of sin, men were separated from God. Dahil sa kasalanan, mga kapatid, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya ang rason, bakit nagkaroon ng maraming relihiyon? Dahil po may pagnanais na ang mga tao ay makapanumbalik sa Diyos. See? Tanungin mo ang tao. Nung kami magsimula ng gawain sa Kamaligalbay, most of the people na nasave ay galing sa Jehovah's Witnesses. Isang barangay na yung nakalimutan ko ng pangalan niya, ang tawag sa kanya doon ay si Ito, Brother Ito. Siya po ang may edad na, siya po ay 24 years nakasama na ng Jehovah's Witnesses sa pamimigay. Tinanong niya yung kanilang pinuno, sabi, ako'y 24 years na, bakit hindi pa rin ako nakatitiyak? Ayun. Sabi, ay sige, kasi ang kanilang magtiyaga hanggang sa wakas, maliligtas. Ay 24 years na ako nagtiyaga, bakit hindi pa ako nakatiyak? Ay natagpuan po namin by the grace of God. Wala pa hong 15 minutes tumanggap na sa Panginoon. Ay ma-impluwensya sa kanyang mga kamag-anakan. Ayun.
Kala mo yan? 24 years versus 15 minutes. Ayun ang nakapako sa krus eh. 15 minutes ba yun? Nung tumawag siya, Panginoon, alalahanin mo, remember me when thou art in paradise. Nakapako yun. Pero ano sabi ng Panginoon? Today. Sa Australia, today. Thou shalt be with me. Kaya buhay pa ay pwede nang matiyak. Wala nang pagkakataon pag namatay ka na. Oo. Kaya mga kapatid, kasi yung salitang religion from the word religion. The word re means muli. Bakit muli? Kasi nahiwalay. Muli. Yung pong lehio, ibig sabihin niyan ay to bind. Kaya, ang ibig sabihin po niyan ay to bind again. Bakit? Nahiwalay. Dahilan ng ano? Kasalanan. Ang nagpahiwalay sa tao, sa Diyos, ay kasalanan. Tingnan niyo sa Isaiah 53 verse 6. Isaiah 53 verse 6. All we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. Kaya nga mga kapatid, pinagtibay ng Panginoong Hesus na siya lang ang daan dahil ang tao ay nahiwalay o naligaw. Oho, ang nais ng Diyos ay makabalik ang tao sa Kanya. Are you listening? Yan ang nais ng Panginoon. Pero gumawa ang tao ng sarili niyang paraan. Gumawa sila ng sarili nilang paraan. Kaya ang mga sekta ng reliyon ay may kanya-kanyang paraan. Kaya, para hindi tayo malito, ating alamin, hindi po ang paraan ng relihiyon, kundi ang paraan na sinasabi ng Biblia. Tingnan nyo, napapansin nyo ba? Anong binabasa natin? Anong batayan natin? Bible. See? Paano mo nalaman na ikaw ay nakakatiyak? Ay sabi ho ng Bible. Sabi, saan ka pupunta? Sa Taiwan. Paano mo nasabi pupunta sa Taiwan? Sabi sa ticket. Nandun nakalagay, anong number ng flight, anong upuan mo, anong oras. Siguradong doon ka pupunta? Oh. Eh bakit nandito ka sa terminal to? Punta itong Cagayan. Ha? Kaya, mga kapatid, ay napaka-halaga kung alam natin kung saan direksyon natin at saan tayo pupunta. Pupunta ka ng Bicol, sumakay ka sa Caloocan o sa Cubao. Ang nasakyan mo ay puntang Buntok. Gaano man kaalwan ng iyong sinakyan, air condition at ikaw pa'y naka-recline. Saan ka niyan dadalhin? Sa Buntok. Alam ang pagbaba mo sa Buntok, magalit ka pa sa driver. Bakit? Naman dito niyo ako dinala. Ay, pambira. Sarap-sarap ng tulog ko, tapos dito niyo ako dinala. Sabi ng driver, saan ba ang punta niyo? Bicol. Ay, kayo palang mali. Pabicol kayo, sumakay kayo, pabuntok. Ngayon, tiyakin natin, sasakyan patungo sa langit, iisa lang. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya in-emphasize ng Panginoon na He is the way because men are departed. See? Humiwalay sa Panginoon. Umalis sa Panginoon. Kaya sinabi niya, I am the way. Number 2. Sabi ko sa inyo, di tayo magtatagal para excited na kayong kumain. Kumain kayo ng collagen. Yung paa ng baboy. Para medyo makaganti yung pastor nyo. Ha? Huwag kayong pupunta sa Dasma at sasabihin mo kay Sir Jess na paborito nyo yun. Okay. Number 2, why did Jesus say that He is the truth? Why did Jesus say that He is the truth?
Ah? Because men are deceived. Men are deceived sapagkat ang tao'y nadaya. Napapaniwala na sa mga iba't ibang turo at sabi-sabi. Huwag tayong maniwala sa ibang turo. Sabi ko sa inyo huwag kayong mabuhay sa haka-haka at kuro-kuro. Sa Japan lang yun. Si Mr. Haka-haka sa kuro-kuro. Ano nga yung sinabi ni Sam dyan? Yung bati niya, konnichiwa, yun. Huwag tayong maniniwala sa mga haka-haka at kuro-kuro na yan. Napapaniwala sa iba't ibang turo at sabi-sabi. Bakit po kailangan nating malaman ang katotohanan? Kasi ang sabi niya, I am the way and I am the truth. Bakit kailangan? Dahil marami ang mga pandaraya at turo ng ating narinig at naririnig. Sa dami na ngayon ng relihiyon. Kung hahanapin mo alin yung tunay na relihiyon para magdadala sa langit, hindi ka pa tapos magbilang, patay ka na. Pero ang Biblia, isa lang ang itinuturo, daan patungo sa langit. At hindi ka magkakamali. Sino may tuturo yung founder ng relihiyon o ng simbahan na walang kasalanan? Felix Manalo, tao din yan, makasalanan. Charles Russell ng Jehovah's Witnesses, makasalanan din. William Miller ng Seventh-day Adventist, makasalanan din. Si Mary, Mama Mary, nasa Bible po yan, makasalanan din. Kasi tinanggap niya rin si Kristo na sariling tagapagligtas. Basahin niyo sa Luke chapter 1, verse 46 to 47. Nakalagay yan. Ang wala lang talagang kasalanan na tunay na daan patungo sa langit ay si Kristo na siyang nag-angkin ng ating mga kasalanan. Amen? Kaya pag pinag-usapan natin ang eternidad, saan ka pupunta kapag namatay ka? Maraming tao na ayaw yan pag-usapan. Siguro sa mga bisita natin, bakit naman yan pag-uusapan dito? Ngayon lang ako nakarating dito, yan palang pinag-uusapan. Kahit hindi natin pag-usapan, mamaya, maaaring ako yung mamatay at ang sunod ay ikaw. Kaya dapat paghandaan natin. Bakit ang iba ninyo? Sasabihin niya, bakit pag-uusapan natin yan? Eh, bakit kayo? Buhay pa na. Kumukuha ka na sa memorial. Anong tawag nun? Memorial plan. Kinukuha mo pa nga, para sa pamilya mo eh. Lalo-lalo para sa manugang mo. Ha? Kaya, mga kapatid, dapat lang paghandaan. Saan tayo patutungo pag tayo namatay? Ang sabi ng tao, hanggang hindi ka pa mamamatay, hindi ka nakatitiyak at hindi mo malalaman kung saan ka pupunta. Pampihira. Ang sabi ng Bible, pwede nating malaman. Tanungin natin ng Bible. Puntahan natin, 1 John. Tingnan nyo. 1 John chapter 5. 1 John chapter 5, verse 11 to 13. Ano sabi ng Bible? 1 John, hindi Juan ha. Ang 1 John doon yan sa katabi ng 2 John. At saka 3 John. Kung wala kang alam, dyan ka lang muna. Okay. Sabi ng Bible, nakuha niyo na po? 1 John chapter 5, verse 11 to 13. And this is the record. Akalain mo yan, naka-record? That God had given to us, what? Yung salitang given, ibinigay. Meron ka na ba? Yan yung eternal life. Yan yung katiyakan ng langit. Kaya nga, ang eternal life ay gift. It is a precious gift. And it is a personal gift. And it is a permanent gift. Hindi katulad ibang Kristyano na ibigay na, binabawi pa. Tama sabi dyan, sa verse 11, and this is the record that God had given to us eternal life. And this life is in His Son. In His Son. Sino yung Son na yun? Jesus Christ. Sa Japan, S-U-N.
That's why they worship the sun. Alam niyo kung bakit ang mga sakyan sa Japan ay may sunroof? They want to see their God. But ang sun dito is O-N. It pertains to Jesus Christ. Are you listening? Are we learning? Amen. Now, tingnan nyo. And His, sabi, given to us eternal life, and this life is in His Son. Verse 12. He that hath the Son hath life. And he that hath not the Son of God hath not life. Eh, sino yun? Jesus Christ. Kung si Kristo ay nasa iyo, mayroon kang eternal life. Kung si Kristo ay wala sa iyo, wala kang eternal life. Therefore, eternal life came from Jesus Christ. Because why? He is the way. He is the truth. Are you listening? Look at verse 13. These things have I written unto you that ye believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have what? Upang inyong malaman. Kaya kung mayroon ka, ikaw nakakaalam. Hindi na alam ng kapitbahay mo. Ikaw nakakaalam yan. Yung relationship nyo ng Panginoon. Kaya sabi niya, these things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that ye may know that ye have what? Eternal life. And that ye may believe on the name of the Son of God. Ang tanong, natitiyak mo na ba? I said, natitiyak nyo na ba? Kung hindi pa, wala pa si Kristo sa iyo. At maging honest ka. Hindi pwedeng magbakasakali. Ay makapunta nga sa Terminal 1 para makapunta ng Japan. Baka sakaling makasakay ng eroplano. Ay hindi ka makakapasok kahit sa loob. Are you listening? So ating makita mga kapatid, kaya isinilang ang ating Panginoon para po siya ang maging tagapagligtas at Panginoon natin. Kaya sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Tandaan po natin mga kapatid, ang sabi doon sa John chapter 8 verse 32, John 8:32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Jesus is not just the way, but He is also the truth. Amen? Bakit niya sinabing siya ang katotohanan? Because men are deceived. Nadaya po ang tao. Are you listening? Kaya ang kailangan natin tanging si Jesus lamang. No one but Jesus. I said, number one, bakit sinabi ng Panginoon, I am the way? Because men are departed. Number two, Jesus said that He is the light because men are deceived. Number three, why Jesus said that He is the life? Because men are dead. Because men are dead. Tingnan niyo po sa Romans chapter 5 verse 12. Romans chapter 5 verse 12. Nakuha niyo na po? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so that passed upon all men, for all have sinned. Ang kamatayan ay naranasan ng lahat sapagkat ang lahat ay nagkasala nga. Kaya for by one man, isang tao, sino yun? Ang tinutukoy? Si Adan. Si Adan, yun ang ama natin sa laman. Kaya sa isang tao, nagkasala, isang kasalanan lang yun. Sabi diyan, wherefore as by one man sin, hindi sins. Naunawaan niyo po? Kaya ang kamatayan po na pinag-uusapan dito, sapagkat death passed upon all men, ito po'y tumutukoy sa spiritual na kamatayan. Kasi, basahin natin,
sa Genesis chapter 2. Madaling hanapin yun. Genesis chapter 2, verse 16. Genesis chapter 2 and verse 16 hanggang 17. And the Lord God commanded the man, saying, of every tree of the garden thou mayest freely eat. 17. But of the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that thou shalt eatest thereof, ano sabi? Thou shalt surely die. Ang tanong, kumain ba si Eva? Kumain ba si Adan? Namatay ba sila? Hindi. See? Anong kamatayan ang kabayaran ng paglalabag nila sa Diyos? Sabi ng Panginoon, lahat ng bunga kahoy na yan, makakain kayo. Maliban lang sa isang kahoy na ang bunga huwag kayong kakain. Kapag kayo kumain, tiyak na kayo ay mamamatay. Thou shalt surely die. So, they disobey God's command. Pero hindi sila namatay. At ang kamatayan niyan ay spiritual death. Spiritual death. Tandaan po natin, tinutukoy dyan ay spiritual death. Kung hindi mo tiyak ang langit, ay bilang, sapagkat yun ang kabayaran ng kasalanan, ay kamatayan. Separation, paghihiwalay sa Diyos. Spiritual death. Kaya nga ang tao, pag ikaw buhay ka physically, kaya nga ang tao walang alam sa salita ng Diyos. Hindi nila maunawaan ang Biblia. Bakit? Para maunawaan mo ito, kailangan ka munang maging anak ng Diyos. Sulat ito ng Diyos para sa kanyang mga anak. Hindi sa mga hindi anak ng Diyos. Kaya nga sa kanila ayaw nito. Kaya ang gusto ng maraming reliyon, yung aklat na gawa ng tao. Kasi wisdom ng tao, madaling maunawaan ng tao. Ito yung wisdom of God. Kaya kailangan natin ang banal na Espiritu, kasi ang sabi ng Bible, the Word of God is the sword of the Spirit. Hindi yung basta-basta yan. Kaya pag nagturo ka ng katuruan na mali, pananagutan mo yan sa Diyos. Katulad sabi ng Jehovah's Witnesses, sabi nila, ang impyerno ay libingan. Yun daw ang impyerno sa kanila. Oh, yun daw ang libingan. Kaya yung mga tao na patay, nandun na sa yung libingan. Tandaan na, cemetery is not a hell. Ipakikita ko sa inyo mamaya. Kaya tandaan po natin mga kapatid, na kung hindi mo tiyak bilang kabayaran ng kasalanan, ay ito, for the wages of sin is death, nahiwalay. Gawa ng kasalanan. Kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang tao, buhay ka, may pag-iisip ka, may buhay ka, pero you are spiritually dead. There is a verse in the Bible sa Timothy, nakalimutan ko lang, ang nagpapakabuyo sa kalayawan, bagamat siya'y buhay, siya'y patay. Kaya, naturally, ang tao ayaw sa Diyos. Bakit po? Hindi niya makilala si Kristo ang daan. Bakit? Ang tao ay nahiwalay. Kaya hindi makilala si Kristo ang katotohanan. Bakit po? Sapagkat ang tao ay nadaya. Sino unang nadaya? Si Adan. Sino nandaya? Ang dyablo. Kaya nga mga kapatid, nais kong makita po natin na dahil lahat po tayo ay makasalanan, sabi ng Bible, for by one man sin enter into the world. Lahat tayo, we are spiritually dead. Kahit na ang bait-bait mo sa lahat ng makasalanan, ikaw yung mabait. Makasalanan ka pa rin. Ikaw yung mabait na makasalanan. Kaya ano sabi ng Bible? Romans 6:23. For the wages of sin is death. Hindi sins. Hindi ka na kailangan na magnakaw pa ng marami. Pag nahuli kang nagnakaw ng iisa, magnanakaw ka. Pag inagis ka, magnanakaw ka. Bakit ka nabilanggo nagnakaw? Di magnanakaw ka. Hindi kinakailangan magnakaw ng marami. Ninanakawan ba ng tao ang Diyos? Saan ka namin ninakawan? Sa tithe saka sa offering. Okay, bahala na ho kayo. Kayo nakakaalam yan.
Kaya ang emphasis, mga kapatid, for the wages of sin. Ano yung sin na yun? Yung kasalanan na ginawa ni Adan. Kaya tayo ang nagmana noon. Nasa atin, may binhi yun sa atin. Pero tandaan po natin, ang pinakamaganda, mga kapatid, tandaan natin, singular yun, sin. Ha? Hindi mo na kailangan gumawa pa ng maraming kasalanan para ikaw tawagin makasalanan. Just one sin. See? Kaya, one sin, we are deserved of hell. Kaya ang hatol sa atin, lahat ay sa impyerno. Yan ang hatol sa atin, mga kapatid. Ang tanong, bakit nga si Kristo isinilang? Bakit pagka December? Hindi po si Kristo isinilang para tayo magbigay ng regalo. Sabi nila, si birthday daw ni Kristo, ay bakit tayo natanggap ng regalo? Hindi yun. Kaya siya nabayubay sa krus, kaya siya isinilang para siya mabayubay sa krus, madanak ang kanyang dugo upang tayo tubusin sa ating mga kasalanan. See? Bago siya namatay. Ano sabi niya? It is finished. Tapos na. Tinubos na. Kaya nga po yung eternal life is a gift. Ephesians 2:8, for by grace ye are saved through faith, and that not of yourself, it is what? The gift of God. It is very precious gift. Lahat ng gift sa atin dito, sa mundo, kahit nabigyan niyo po ako mamaya ng Mercedes-Benz, maiiwanan yan. At pag binigyan mo ako, pag ako'y namatay, iyo na. Wala kang madadala. Lumabas tayo sa bahay bata na walang dala. Alis ka rin ditong walang dala. Kahit na ilang malita ang inipon mo. Iiwanan mo yan. Ilagay na natin sa ating project. Amen. Yun ang magandang investment. Pero yung precious gift, eternal life, yan lang ang madadala natin kaya tayo punta sa langit. Meron tayo niyan. Pag wala kang eternal life, no entry. Pag pumasok ka sa langit, wala nang exit. Parang impyerno din. Once you go to hell, you will be there. Forever and ever and ever. Tingnan niyo po, Revelation chapter, tingnan natin. Ang Revelation chapter 20. Malapit na tayo matapos, 3 oras na lang. Gutom na ako, para na akong mamamatay. Hindi ba? Sa langit naman eh. O tingnan niyo ang verse 14. Ano sabi sa verse 14? And death and hell were cast into the lake of fire. This is what? Second death. Ano yung first death? Physical. Spiritual death. Itong hell, that is the second death. That is eternal death. Eternal separation. See? So, verse 15. For whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Lake of fire. Sa impyerno may apoy. Sa impyerno may uod na hindi namamatay. Are you listening? Mga kapatid, nais kong ipakita sa inyo maya mga kapatid. So, dapat ay makita po natin na sa chapter 21, verse 8, nakalagay na dito kung sino pupunta sa impyerno. Ayan o. 21, verse 8 na Revelation. And shall go out, 21, verse 8. Verse 8, but the fearful and unbelieving. Yung fearful dito, hindi yung takot na takot ka kay pastor, takot akong kayo. No. Ito yung takot dito, yung mga duwag sa salita ng Diyos. Imbitahan mo ang tao. Invite po namin kayo na pumunta sa church para makinig niya. Ay, wala, hindi ako interesado dyan. Mayroon pong Jollibee, anong oras? So, mas mahalaga yung Jollibee kay salita ng Diyos.
Meron bang mascot? Mabira. So, yan yung mga duwag. Sabi dyan, sa verse 8, but the fearful in unbelieving, yung hindi nananampalataya, and the abominable, and the murderers. Yung murderers dito, hindi ka na kinakailangan pumatay ng tao para maging murderer ka. Ang sabi ng Panginoon, tumingin ka lang sa isang tao na mayroong masamang pag-iisip, ay nagkasala ka ng pagpatay. Yung hatred. See? So, nakalagay dyan, murderers, ano pa? Whoremongers, sorcerers, ito yung mga magikero. Kasama na siguro yung mga scammers. Sorry kung meron. Sorcerers at idolaters. Yung sumasamba sa Diyos-Diyusan. Pag sinabing Diyos-Diyusan, hindi lamang yung ribulto. Ano mang mas mahalaga sa'yo na kaysa Diyos, yan ang Diyos-Diyusan mo. Kaya maraming Diyos-Diyusan, yung mga NBA players. Ginagawa nilang Diyos-Diyusan, mga boksingero magagaling. Ano mang bagay? Kayamanan, Diyos-Diyusan mo yan. Bakit hindi ka nakasimba? Ay, pastor, bukas yung aming business paglinggo eh. Yun, yung business mo ang Diyos-Diyusan mo. Bakit tumahimik? Kaganda-ganda ng usapan natin, tatahimikan niyo ako? Nakalagay. Sorcerers, idolaters, and lawyers. Lawyers, liars. Kumbira. Liars, mga sinungaling. See? Sabi magbabayad today, pero yung today pala ay, thou shalt be with me in paradise. Pambira, may tinamaan yata. Tama yan para may pinaparinggan ka. See? Nakalagay dyan. Look at verse 8. And all liars shall have their part in the lake which burneth with fire and brimstone, which is second death. Ilang bilyon tao? Ano ang population ng buong mundo? 8 billion? Tingnan mo yan. Out of 8 billion, ilang kaya nakakakilala sa Diyos? Alam niyo ba? Meron ako dito approximately po na ang namamatay po every day all over the world is 173,274,000 in 24 hours. Ibig sabihin yan, 120 people every minute. And 2 people every second. Kung ang service natin 9 o'clock hanggang 3 o'clock, umihanamot lang ang iba. Hanggang 12 o'clock. Sabi lang 12 o'clock, 3 hours. Ilan yun? Ang namamatay. And out of 173,000 people died every day, how many of them heard the gospel? Kaya mga kapatid, bilang pastor, hindi po ako mapatahimik sa ganitong kalagayan, mga kapatid. Kaya lagi kayong ini-encourage. Dapat magkaroon tayo ng pag-ibig and burden and passion just like Jesus. But some know you have no time, you have no interest. If you are really saved, God put an interest and love and burden in your heart. While I'm preparing this, na-realize ko I'm not doing the best I can.
I cried to the Lord. Marami tayong panahon sa mga bagay na material, physical. Pero wala tayong panahon para sa gawa ng Panginoon. Kaya naglalagay nito yung evangelistic meetings. Pero tingnan nyo, ito honestly, kahit doon sa admin, would you stand up please, lahat ng sumasama naranasan yung sumama sa evangelistic meeting kahit once. Pakita nyo nga please. Thank you. Alam niyo mga kapatid, to take the gospel out is not just the work of the pastor. Alam niyo kung bakit maraming mga dying churches? Ang kawawa yung pastor eh. Kasi maraming mga churches, ang inuutusan nila yung pastor. Kung saan sila dapat pumunta. Hindi ho ganun. Pag nagpastol ka ng tupa, sina Brother Libardo, mayroon silang tupa. Hindi yung tupa nila ang nagtuturo kay Brother Tristan kung saan sila dadalhin. Si Tristan ang nakakaalam kung saan dadalhin at pakakainin yung tupa. Meron tayong baka dun sa ating campsite. Maliit lang yun na binili natin. Pero ngayon, 3 na yata eh. Alam nyo? Ay doon, dried talaga. Brown. Wala kang makitang green. Kaya pinapainom lang ng maraming tubig habang wala pang pagkain, grass feed. Pero alam nyo, yung baka, pag uhaw siya, alam siya kung saan pupunta. Doon yan pupunta kung saan siya pinapakain. Sabi ko, pabihira, nakakuha ko ng lesson doon. Maraming Kristiyano, hindi alam kung saan sila pupunta pag linggo eh. Hindi nila alam yung daan patungo sa church, pero alam nila ang daan patungo sa malls. Patungo sa outing, patungo sa resort. Mga kapatid, bakit tayo naririto pa? Bakit tayo naririto? Kilala natin. Kaya may John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish, but have what? Eternal life. Yan ang dahilan kung bakit tayo may Bible college. Because there is hell. Yan ang dahilan kung bakit meron tayong academy. There is hell. Yan ang dahilan kung bakit mayroon tayong Sunday school. There is hell. Yan ang dahilan kung bakit tayo mayroong evangelistic meeting. There is hell. And the Bible says in hell there's fire that never quenches. Once you go to hell, you will be there forever and ever and ever and ever. There's no second chance. Alam niyo yung mayaman? Sa Luke chapter 16, andun sa impyerno hanggang ngayon. Nagmamakaawa kay Abraham. Abraham, suguin mo si Lazaro na itubog ang kanyang daliri sa tubig at patuluan ako ni isang batak ng tubig nito sapagkat naghihirap ako sa alab nito. Therefore, in hell, there's fire. May apoy. Ama Abraham, suguin mo si Lazaro. Napuntahan yung 5 kong kapatid. Ayaw ko silang pumunta rito sa lugar ng pagdurusa. At ang pagdurusa doon ay eternal na pagdurusa. Yun ang nasa impyerno nagsasabi. Di ba dapat tayo magpasalamat sa Panginoon that we have a hellfire preaching in this church? Hindi nyo na maririnig sa ibang mga kapatid. At kung tunay na tayo nagmamahalan, anong klaseng pagmamahal meron tayo? Ay bakit sabi mo, mahal mo ang Panginoon, ba't hindi ka nabalik paghapon? Ang linggo ay para sa Panginoon.
Akalain mo yun, mga kapatid? 174,000 in 24 hours died every day. And at the same time, ang ipinapanganak po ay 15,000 babies born around the world every hour. Every hour yun. Ilagay mo times 24. Times 24, that is 187,000 a day added. Ang namamatay, 174. Kaya palaki ang population. Where will you spend eternity? Kinuha ko rin po yung ipinapanganak. Bansang pinakamaraming ipinapanganak everyday. Hindi ko Pilipinas. India. 62,939. China, 23,618. Nigeria, 21,114. Pakistan, 18,000. Philippines, 3,969. Ang namamatay, 1,900 to 2,000. May kantang, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Bawat isa sa atin, mga kapatid, haharap sa hukuman ng ating Panginoon. Kaya nga ako'y nakikiusap sa inyo. Yung pagpunta nyo ngayon, kayo mga bisita, makinig kayo. Tumingin kayo dito sa akin. Lahat ng bisita, tumingin kayo dito sa akin. Una, mahal ko po kayo sa Panginoon. Pangalawa, hindi po coincidence, hindi aksidente na kayo naririto. Pinapunta kayo ng Panginoon para marinig ang mensaheng ito. Yan ang pagmamahal sa inyo ng Panginoon, mga kapatid. Kinonfirm ng Panginoon. Cliname ng Panginoon. Clinarify ng Panginoon. He is the way, He is the truth, and He is the life. Kaya sabi doon sa Acts 4:12, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang ibang pangalan na ibinigay ng Panginoon sa silong ng langit na sukat ikaligtas. Ang pangalan ay Panginoong Hesus Kristo. No one but Jesus. Ano sabi ng Bible sa Matthew chapter 1 verse 21? And she shall bring forth a son, and thou shalt call his name what? Jesus, for he shall save his people from their sins. Mga kapatid, hindi nila matatanggap ang Panginoon unless they hear it. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Mga kapatid, ilang oras na tayo dito, magtatatlo. Pero, nag-i-enjoy tayo ng salita ng Diyos. In 1 hour, 1 hour, 174,000 died. Ilang? Times 3. Ilan ng libo ang namatay habang tayo nag-i-enjoy ng salita ng Diyos. Ilang libo nang namamatay died without Christ. They need to hear the gospel. Kaya ina-encourage ko po kayo, mga kapatid. Invite people to come and learn to witness, learn to win souls. Because soul winning is the main thing. Sabi ng iba, the main thing is to be identified with Jesus Christ. I believe with all my heart, to be identified with Jesus Christ, you need to introduce Jesus. When John the Baptist said, behold the Lamb of God, which taketh away the sins of the world, he was identified with the Lord Jesus Christ. To whom are you identified? Tayo po magsalang lahat. Please. Ako ay niniwala na ang Panginoon ang usap sa ating puso sa mensaheng yan. No one but Jesus. He is the only Savior. He is the only way.
He is the only truth. And He is the only life. You come to Him. Inanyayahan ko po yung mga bisita namin. Meron pong maglilid po sa inyo, mga bisita po namin. Sumama po kayo sa kanila. Sige po. Pakilid nyo nga, Brad. Pakilid nyo. Amen. Sige po. Salamat sa mga nagdala ng bisita. Hindi yung madali ang magdala ng bisita. Hindi madali. It's not easy to serve the Lord, but it is enjoyable to serve the Lord. Members, pag sinabing investment, hindi lang bang po pera. We need to invest our time, our labor, our prayer. Mas maganda po kung ang pamilya natin kumplito dito sa lupa, kumplito sa langit. Mas maganda po na bago tayo umakyat sa langit, meron tayong ligasiya na iniwanan. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng maraming blessing para maging mapagmataas tayo. Hindi tayo binigyan ng Panginoon ng kayamanan para i-enjoy lang natin sa anumang bagay. I-invest natin sa gawain ng Panginoon. Pero hindi po yung mangyayari unless you need to surrender your potential sa Panginoon. Alam niyo, bawat individual, mayroong value sa buhay mo na akala natin wala. Kaya lang, parang ano yan eh, parang silver na natatabunan ng drush. Pero kailangan linisin para lumabas yung value. At salamat, meron tayong salita ng Diyos na siya naglilinis ng buhay natin. Mahalaga ang bawat isa sa atin. Bawat isa sa atin may value. Nilagay ang Panginoon sa buhay natin. Saan natin gagamitin yan? Kung hindi sa Panginoon. How long you been a Christian? Next question. How many people have you talked with? Have you witnessed? How many people you brought in and get saved? Alam niyo, pagdating sa langit, hindi natin masasabi, oh, that's my company, that's my Rolex watches, or ano man yung kayamanan dito sa mundo. No. You cannot take it to heaven. But we can bring more souls to heaven.